Bilang isang magulang dito sa Canada, ano kaya yung pinakamalaking concern sa pagpapalaki ng teenager? Tara, let's find out. Bilang isang magulang, ano po yung pinakamalaking concern sa pagpapalaki ng teenager at bakit? Unang-una yung pag-uugali. Kasi importante yung dadalhin nila yung ugali nila na mabuti. Siyempre, madadala rin nila yung pagdating ng panahon na may sarili na silang pamilya. Kasi nung araw, ibang-iba. Isang tawag mo lang sa mga anak mo, oo kaagad. But these days, it's different. Yung drugs ang number one. They don't care about drugs. Alam mo naman ang panahon ngayon. Kaliwa kanan. Noong araw, wala na eh. Pero nung nagbago na, sus, left and right. Baliktad ng isipan ng mga teenager. Yun ang pinaka-concern ko sa lahat. At saka wala ng galang ang mga kabataan ngayon. Pag makahawak lang ng telephone, man, they forget everything. Utosan mo, wala kang madidinig. Tahimik lang yun. Wala. They don't know how to say good morning, magandang hapon po. Ano ito? Kumusta po kayo? Wala. Paano niyo po haharapin yung ganong sitwasyon? Sa mga anak ko, wala pa namang bagay na hindi nasunod. Pero sa mga pamangkin ko, palibasa kasi minsan, mas takot sila dun sa hindi nila magulang. Kaya sabi ko, kaya nagagawa sa inyo ng magulang ninyo, kasi ayaw nilang lumaki kayo ng yung bang mapunta sa ibang direksyon. Kaya ginagawa ng magulang mo yan sa iyo kasi mahal ka nila. Kasi kung hindi ka nila mahal, wala silang pakialam kahit na magtatalong ka dyan sa building. Okay lang sa kanila. Kung hindi sila susunod, mas maganda kausapin mo sila. Kasi ngayon, pagka nagalit ka, ibang-iba na ngayon. Mas lalo silang tatalikuran ka na magulang. Kaya kailangan diplomasya naman ngayon sa panahon ngayon ng mga bata. Kasi ang parents ko walang bisyo eh. Kagaya ko ako, wala din akong bisyo ngayon. Oh, kaya yun, I'm proud of it. Pero ngayon, ako halos napapayak. Dahil mababa ang ano ko. Ganun. Wala nang ano ngayon, mga kabataan ngayon. At least, pag ano yung i-force ng magulang, yun ang the best. Paano niyo po ba sila dinidisiplina? Yung mga anak ko naman, kasi every Sunday, lalo't pag magkakasama kami, nagcha-church kami. Talagang hindi nawawala yan. Pagka minsan sinasabi nila, pa, may lakad ako. Sige, pwede naman natin i-adjust yung oras. Tayin ka namin, punta mo muna yung pupunta mo. Pero lagi nyo tatandaan, hindi tayo dapat mawala sa simbahan. Pero kahit na hindi ka pumunta sa church, okay lang din naman. Basta huwag ka nakakalimot. Basta as long na nasa puso mo, wala sa isip lang ba? Meron kasi yung sa isip, sa bibig lang eh. Nasa puso mo na ano bang mamamahay siya, yung Diyos. Mga anak ko, wala naman akong naging problema. Nung araw kasi, meron akong rules. Kailangan 8 p.m. tapos lahat. At saka yung pagdating nila from school, mag-aaral muna sila, assignments muna. Yun ang mga disiplina ko. At saka isang tawag ko lang, isang tingin ko lang, alam na nila. Pero ngayon kasi iba na. Kaya kailangan ng mga magulang ngayon talagang magbigay ng oras at saka kausapin ang mga anak sa magandang paraan. Hindi misyado ko na ano kasi napunta sa ibang bansa eh. Siyempre mahirap kami. Ang payo lang ba? Advice lang lagi. Yun lang. Para hindi maligaw ba? Ano po yung may papayo nyo sa mga nagpapalaki ng teenager? Unang-una, yung ilapit nila sa Panginoon Diyos. Pangalawa, respeto sa kapwa. Kasi kung aanuhin mo yung respeto, hanggang sa ilalim ng lupa, dala mo yan eh. Yung bang ang sarap pakinggan na nakatalikod ka sa kapwa mo, maganda pa rin ang sinasabi sa'yo. Kasi yung kaharap mo, pagkaharap mo, doon na maganda. Pag talikod mo, sasaksakin ka na. Kaya hindi kawalan
wala kang yaman, pero sa ugali mayaman na mayaman ka. Yung bang bukas ang loob mo, puso mo, na tumulong, yun. Kaya yung mga anak ko ganyan eh. Sabi ko, tumulong kayo kahit na pag may nangihingi dyan, bigyan nyo, nasa kanila yun kung sila nanloloko. Kasi may taong ganyan eh. Nangihingi kunwari, pero meron naman pala. Bigyan nyo, at least nakatulong kayo. Diba? Kung niloloko nila yung sarili nila, nasa kanila na yun. Eh, pag sa Diyos nyo na lang. I think the best way is give more time for your kids. At saka kailangan, lagi mong tatanungin. At saka kung pwede, pumunta kayo sa simbahan na sabay-sabay, sabay-sabay din ang kain. Kung pwede, mag-spend ka talaga ng quality time for them. Kasi yun ang importante eh. Para sa isip nila, oh, importante pala ako sa magulang ko kasi they're spending more time. Ugali, yun ang importante eh. At saka pag-aaral ba nila? I-focus lahat. Yun ang magandang iano. Takeaway ko naman for this episode is I agree naman din kay Tatay Roel when it comes to sa pag-uugali. Kasi ang mga teenagers from being a child, magta-transition sila sa pagiging binata, dalaga. And yung awareness nila sa paligid nila nag-iiba. Kasi depende yon sa taong nakapaligid sa kanila. And yung mga time na yon na they're growing up, ang kasama nila palagi is yung mga kaibigan nila. Kung ano yung mga nakaugalian ng mga kaibigan nila, yun na rin na-apply na rin nila sa sarili nila unconsciously. Which is kailangan nga ng guidance kasi doon papasok yung pagiging open ng mga magulang, yung palaging kinakausap yung mga anak after school or every time na nagde-dinner or nagla-lunch. Kung sino man nagpapalaki sa mga teenager, kailangan maging open tayo kasi doon makikita yung totoong value ng isang family kapag palagi mong kinakausap yung anak mo. Hindi lang dahil sa pagdidisiplina, but of course, to ask kung kamusta yung pang-araw-araw nila, kamusta yung school nila, kamusta yung personal lives nila. I hope may natutunan kayo for this episode. See you again next time. Bye!